Check, check. Okay. It's a new day, new vlog. Tama pala yun. Wala dapat. Alright. Let's go. Sup mga kalakwatsa, dito na naman yung Lakwat Jerong J for the vlog number 2. Actually vlog number 3 na dapat ito mga kalakwatsa. Last holiday, Monday, November 2, pumunta kami ng Tanay for a ride kasama ang family ko. But yun na nga, sobrang saya doon. Punta kami sa isang private farm, which is yung farm na minamanage ng papa ko. Dahil nga sarado yung windmill at may checkpoint sa Tanay, Sampaloc, kaya hindi kami natuloy sa windmill at sa Sierra Madre or Marilaki. Ayun, napunta kami dun sa farm. So yun ang kwento bakit hindi ko na-post yung vlog na yun, dahil sa cellphone ko na nagloko. Hindi ko alam ang nangyari, basta nag-blackout lang siya. Then pagbukas ko, wala na lahat ng videos ko, wala na lahat. Kailangan kong gumawa ulit ng intro, kailangan kong gumawa ulit ng mga sound effects or i-download ulit dahil nawala ulit yung mga videos na ginawa ko. Kaya yun, nainis ako kasi hindi ko siya na-post dahil sobrang saya na ride na yun. So right now, to make it up dun sa vlog na nawala, sa vlog na number 2, naisip ko malapit na rin lang ako. Ay, nako chucho, malapit na rin lang tayo sa art sector dito sa Binangonan. Why not hindi natin puntahan? Pero bago yun, I guess detour muna tayo dito papuntang Binangonan dahil maganda daw yung daanan dito. There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. You're fighting with the devil on your shoulder, 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 shoulder. And I'm not your enemy, I just wanna get to know ya, know ya, know ya, know ya. Eyes, you're vacant. Alright guys, nakapasok ko tayo ng Estridge. Sensya na hindi ko kinunan yung gate, yung pababa, kasi dadaan tayo sa guard so baka so yun, tara punta tayo art sector. Alright guys, nakapasok na tayo. Pero gusto kong mag-vlog muna ang araw kaya lang alam mo yun, yung ulan, kahit alam mo wala nang bagyo, pero sige ang ulan kaya hindi ako makalabas ng bahay. Ngayon lang gumanda yung panahon. Pagdating mo dyan, makikita mo ang napakagandang tanawin.
Right! Yun o. Woo! Huwag lang habulin ng aso kasi marami aso dito eh. Uy, aso, sabi ko na. Sabi ko na aso. Alright. See that? See that? Nasabi sa inyo yun. That's our view. And that's art sector. Maliit lang ang art sector. Actually guys, hindi naman na tayo papasok ng art sector kasi yun yung dami. Saka hindi tayo nakapagpa-schedule. Pero yun, dadaan lang tayo. Papakita ko sa inyo na ito yung art sector. And soon, sabi ng papa ko, itong bahay na to na nasa gilid ng bundok, soon magiging coffee shop to. At soon pupuntahan din natin to para magkaroon kayo ng idea. Ayan, ito gagawin nilang coffee shop dahil maganda din yung view. So yun, dito na tayo. Ito yung the nicest view dito sa Rizal. Actually ito yung favorite view ko dito eh, kasi sobrang ganda. Kita nyo naman oh. Pinalad nga tayo, hindi maaraw ngayon oh. Kita nyo, kitang kita yung view. Diba? Ganda ng view. So yun yung art sector. Kung gusto nyo pumunta lang kayo sa Facebook page ng art sector, then magpa-schedule kayo. So as far as I know, yun yung process. Magpapaschedule kayo bago kayo papasukin nito. Noon ba? Ganda lang di. Bukas pala. Okay. Kaya kita ba motor ko? Thumbnail! Okay. Thumbnail natin yun ah. Thumbnail natin yun. Ang ganda ng view. Pero ang init na. Kaya gahanap tayo ng spot na pwedeng mag-park, pwedeng magpahinga. Kaya dito sa likod meron eh. Ganda ng view. Ganda ng view. Yun, Talim Island. Ayun oh. Matatagpuan yung ano, tawag din sa bundok ngayon, Tagapo. Sup mga kalakwatsa. So yun na nga, dito na tayo. Kahanap kong spot na to sa likod lang ng art sector para i-share sa inyo yung mabuting mensahe na gusto kong iparating sa bawat isa, na I myself sa buhay ko na experience ko yung message na yun, which is yung isa sa mga life verse ko galing sa Bible na personally napatunayan ko na totoo. Sabi sa Isaiah 60:22, when the time is right, I the Lord will make it happen. So alam ko naman sa bawat isa sa atin na sa buhay natin marami tayong plano, marami tayong pangarap sa buhay, marami tayong gustong marating, marami tayong gustong ma-achieve sa buhay na to. Isa ako sa mga nangangarap na yun. Isa ako sa mga tao na maraming pangarap, maraming gustong marating, maraming gustong ma-achieve. Pero yun nga, may mga moments na magsasalita tayo or bakit ang tagal, bakit hindi ko marating yung kagaya ng nararating ng iba, bakit parang sila nauunahan na ako, sila may na-achieve na, ako wala pa rin. Maraming ganun sa atin eh. Ang gusto ko lang i-share sa bawat isa na huwag tayong maging ganun guys, kasi lahat tayo, lahat ng individual, lahat ng tao may personal timeline yan. Meron tayong itinakdang panahon para sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Yung buhay ni ganito, yung buhay ni ganyan, hindi mo buhay yan. Meron kang sariling buhay at meron kang sariling nilalakaran sa buhay natin na ito. So ang gustong sabihin ni Lord, when the time is right, I the Lord will make it happen. Gusto niyang sabihin sa atin na
kung ano yung nangyayari sa kanya, pwedeng hindi yun mangyari sa'yo or ganun din yung mangyari sa'yo, pero hindi ngayon, pwedeng later, pwedeng sa future mo mangyari sa'yo, pero iba-iba ng oras yan. Yun yung gustong sabihin ni Lord sa bawat isa sa atin, na huwag tayo magmadali, guys, kasi marami sa atin yung nagmamadali sa buhay, alam niyo yun. Parang ako, nung mga nakaraang araw, nanonood ako ng mga vlogs, ng mga motovloggers na bumibili ng big bike, bumibili ng kung ano-ano. Parang na-amaze ako. At the same time, medyo nainggit ako kasi sabi ko, bakit hindi ganun yung buhay ko? Bakit hindi ganun yung kakayanan ko? Bakit nararanasan ko yung mga ganitong kahirapan? Bakit ko nararanasan yung mga ganitong pagsubok? Sila parang hindi nilang nararanasan yun. Ang dami nilang nabibili, ang dami nilang na-achieve sa buhay. May ganun akong naging kaisipan ng mga panahon yun. Pero na-remind nga sa akin itong verse na to na hindi mo buhay yung buhay nila. Hindi mo estado yung estado nila. At meron kang sariling daanan na dinadaanan sa buhay na to. Yun yung gustong sabihin ni Lord. At na-remind ako doon na hindi mangyayari yun sa atin, hindi mangyayari yun sa akin kung hindi ako magsusumikap. Kasi panigurado yung mga tao na yun, may marami silang pinagdaanan, pinaghirapan nila yung narating nila. And hindi natin maaabot yung pangarap natin sa mga panandaliang bagay lang. Dapat din natin paghirapan yun. At the same time, dapat tayo magtiwala sa Diyos na kaya din nating maabot yun sa pagtitiwala natin sa Kanya. Tama ba? Kasi unang-una, kailangan nating magtiwala sa Diyos kasi Siya ang may likha ng lahat. Siya yung may kakayanan ng mga bagay na hindi natin kaya. So, kung yung mga bagay na yon na pinapangarap natin, physically, parang sa tingin mo hindi mo kaya yon, kapag kinilala mo si Lord as your God and Savior, kapag kinilala mo si Lord na provider mo, na tagapagligtas mo, yung magre-rescue sa'yo sa lahat ng pagkakataon na nahihirapan ka, kapag tinanggap mo siya sa buhay mo na ganun bilang Diyos, marami siyang pwedeng gawin sa buhay mo, marami siyang pwedeng baguhin sa'yo, marami siyang pwedeng ibigay sa'yo sa maraming pagkakataon na kakailanganin mo. So, huwag tayong mainggit doon sa mga taong ganun. Huwag tayong although pwede tayong mag-look up sa mga ganung tao, pero wag na wag nating iisipin na mainggit sa kanila, kasi meron kang sariling pangarap at tutuparin mo yan sa sarili mong paraan or sa paraan ni Lord, basta magtiwala ka lang sa Kanya. So, yun yung gusto kong iwan na mensahe sa inyo, guys. At sana wag tayong ma-stress, wag tayong mag-doubt sa kakayanan natin just because maraming nauna sa atin na naka-achieve ng mga bagay-bagay na gusto nating marating. Huwag tayong ma-stress doon. Meron kang sariling timeline, meron kang sariling phase na tinatakbo sa buhay na to. Kaya don't stress out. Just do your best and always have faith in God. Always have faith in Him. Kasi kapag meron kang pananampalataya, ibibigay niya sa'yo yung nararapat sa'yo sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. So, yun lang, guys. Yung masasabi ko, sana may natutunan kayo. At sana samahan nyo ko ulit sa mga susunod na adventures and vlogs ko. So, yun lang. God bless.